Hello guys, for today's video, magigisa po tayo ng napa-cabbage with salmon in can. So ayan po yung ating napa-cabbage. So ito po ay isang recipe na napakadali lang. Meron tayong konting cauliflower sa Baguio beans and yung ating salmon in can. So bawang, sibuyas, kamatis. Yun yung ating mga ilalagay sa ating ginisang napa-cabbage. So, ayan na po. Magpainit na tayo ng pan. Napakadali lang po nito. Parang naggisa lang kayo ng repolyo. So, this time, ang gagamitin natin is ang napa-cabbage para maiba naman. Bilang meron tayo ng napa-cabbage, so, why not? Diba? Ito na ang ating recipe for today na napakadali lang. Igigisa lang po natin sila. At voila, meron na tayong instant lunch or dinner. So, ayan na po ang ating minced garlic. Isosote na po natin siya ng very light. Huwag po natin siyang sunugin. Just like kapag nagigisa tayo, parang slight heat lang ang kanyang kailangan. Kasi pag sinunog, wala na rin siyang sustansya. Masarap siya pero nawawala yung kanyang nutrient. So, yung ating sibuyas, kapag naging translucent na siya, pwede na yan. So, hindi natin binaburn ang ating mga aromatics. Alam na natin yan para ma-retain yung kanilang nutrient content. So, ang susunod na natin ay ang ating tomato. Well, ang ating tomato, slightly cook lang din, hindi yung durog na durog. Kasi nga, mas masarap sa tomato yung medyo may nakakagat ka pa, 'di ba? Yung katulad nung parang nilagang kamatis. 'Di ba? Parang ang sarap noon, yung parang nilaga mo lang siya ng light. Hindi yung nadurog na durog. So, ang sarap nung lasa niya. Parang ganun lang din dito. Isosote mo lang din siya ng sandali. Kasi, iluluto mo pa siya mamaya kasama yung cabbage, 'di ba? So, mas maluluto pa siya. Ina-avoid natin yung malasog-lasog naman siya. So, ilagay natin yung konting cauliflower at yung Baguio beans na konti lang din. Bale, tira-tira lang yan sa mga gulay na nasa ref. Why not isama natin, 'di ba? Para magkaroon ng ibang texture yung ating ginisa. Hindi lang yung napa-cabbage, 'di ba? So lagyan natin ng oyster sauce. Yes. Alam mo naman sa mga stir fry, 'di ba? Naglalagay tayo ng mga ganyan, oyster sauce. Kasi nagpapalinamnam 'yan sa ating dish. Nagpapa-umami, kumbaga. Napapaangat niya yung lasa ng niluluto mong food. So, ayan yung ating ground pepper. Diba? So, ayan. Medyo kung gusto nyo marami, damihan nyo. Kung konti, nasa sa inyo po yan. Nagluluto naman yan kung ano yung trip niya Diba? Ganun lang po yun So, saute na natin. Diba? Para hindi lang masayang yung paunti-unting gulay na nasa rep, why not isama, diba? So, ganyan lang, saute lang. At ang next na natin dyan is yung ating ano nga ba sunod? So, video ko to pero hindi ko kabisado. Ayun na, yung ating pink salmon na in can. So, ayan. Sama nyo na yung sabaw para yung lasa ng fish mismo ay nandun, di ba? Yan, dalawang in can ang ating ginamit. 2 lata ng salmon in can. So, pwede rin itong salmon na to sa paggawa ng mga tuna sandwich. Pero this time, gagamitin natin siya sa pagsaute ng ating mga vegetables. So, first time ko lang din to ginawa. Alam nyo naman, experiment para makakreate ng panibagong dish. 'Di ba? Para medyo iba-iba rin. Hindi naman tayo magsawa sa palaging
paulit-ulit na ulam. So, ito, iba naman, salmon naman. Kadalasan kasi century tuna yung aking ginagamit. So, ngayon, salmon. So, mas mataas daw ang omega-3. 'Di ba? Syempre, salmon. So, parang, saka mas masarap siya for me compare sa century tuna. So, try nyo rin para malaman din natin kung, 'di ba, kung okay ba. So, try nyo po tong recipe na to for the family. So, ayan na po. Nakaka 5 minutes na po yan. So, after nyan, pwede na nating ilagay ang ating, so, 3 minutes to 5 minutes, ganun. Or mas less pa. Kasi, kung gusto nyong crunchy-crunchy pa, siguro, stir fry lang. Stir fry nyo lang siya ng mga on high heat, mga 5 minutes, pwede na. Pero kung isi-simmer nyo siya, pwede nyo siyang paabutin ng 10 minutes. Yes, sa umpisa malakas, 'di ba? Tapos yung the rest, simmering na lang siya. So, ganun yung aking ginawa. 10 minutes simmering. Para lang mag-blend in yung mga flavors na nilagay nyo dyan, lahat ng ingredients na nilagay nyo. Yun, kaya sinisimmer natin for 10 minutes. Kasi kung 5 minutes, pwede rin naman yun, basta malakas ang apoy, parang stir fry lang yung dating niya. So, nasa sa inyo yun, kung gusto nyo stir fry or isisimmer nyo ng hanggang 10 minutes. Ganon, simpleng-simple lang, bali para ka lang naggigisa ng gulay. Diba? Kasi parang minsan ang hirap hanapan ng recipe ng Napa cabbage . So ito, sa tingin ko, the best recipe for Napa cabbage. You should try this. Kung mahilig kayo sa mga sa mga fish na ganito, yan, lagyan natin ng konting tubig para may konting sauce. Later on naman magsasabaw din yan kasi nga yung Napa cabbage ay matubig din yan. So, kung maglalagay kayo ng tubig, kung ayaw nyo masyadong matubig, konti na lang ang i-add ninyo. Yan. So, di ba, napakaganda na ng kulay. Saka yung amoy, masarap. Pero kung trip nyo lagyan ng ginger, kahit konti lang, pwede rin. Kasi nga, fish ito . So, makaka-add siya ng pangpatanggal ng smell ng fish. So, ganyan lang. Sautay-sautay nyo lang yan ng ganyan. Hanggang sa paminsan-minsan yan. So, i-mix-mix nyo para even yung pagkaluto ng mga gulay. So, para lahat luto. Yan. Ganyan lang kasimple ang maggisa ng gulay sa mga hindi pa marunong maggisa. Yan. As simple as this lang po ang dapat gawin. So, ayan na. Luto ng ating dish. Pwede na po tayong kumain. At bagay rin po itong lagyan ng kimchi. So, yung aking homemade kimchi, sinasabay ko sa ganito. Ang sarap niya, guys. So, ayan na. Ang ating finished product. I hope you learned something. See you on the next one. Bye. This is so healthy.